Angeles City. At marami pang kung saan. So, katulad din nila, Sir John Romani, wala akong komento sa inilatag na pangarap ng ating kapatid. Pero ayokong maging bitin ang sitwasyon. Kasi yung pong nagpahayag na walang problema, maganda, kaya pagganang na, yes. Pero bago po siya bumaba, nag-iwan siya ng isang katanungan. Ano ang problema? Bakit may problema? Samantala maganda naman. Kung ipapaintulong po ng kapulungan, na ihayag ko ang ilan sa problema ito, ay aking gagawin. Sapagat ako ang una naging kaalalay ng ating kapatid. Kung mayroong nakabasa sa inyo ng history ng anti-message sa Baguio, ako po nagsalaysay kung paano dumating kami sa Baguio. Meron po tayong news later yan. Alam natin. At pinuri ko ang Panginoon dahil sa kapatid na ito na nagdala ng isang mensahe na nagpalaya sa maraming mga manggagawa dito sa Baguio. Sa iba't ibang mga aspeto ng katulungan na minana natin doon sa ating pinanggalingan ng Iglesia, napalaya po kami dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Ako ang unang-unang ministro na naka-attend, maliban doon sa mga ibang pangalan na ngayon wala na siya, patay na siya. Pero yung kumasturan, 4 na local churches dito sa Baguio ang nahayagan ng misayang ito. Pero yung 4 na yan, una po akong nakarinig. After 2 months, saka lang dumating yung 3 iglesia ng churches. Na ang layunin sana ay iligtas yung kanilang isang kamanggagawa dahil alam nila na ayon sa balita, kung itong dumating na mga ngaral, kaya gusto natin nilang iligtas ito. Pumunta sila at nakinig. Pero nang mapakinggan nila, habang nakikinig, na sasagot yung mga katanungan nila at napalaya din sila at sinabi nilang tama ang aral. At that time, July 28, 1998, the first time that I heard this message. Pero by the month of September, nagdatingan po itong ating mga kamanggagawang pastor sa 3 iglesia. So, to make a long story short, gumanda po ang takbo ng kalipunan ng mga manggagawa, mga ministro dito sa Baguio. At sabi nga ng ating kapatid kanina, dumating sa punto na talagang ang gawain ng 4 na local churches ay ginaganap na doon sa Baguio Covered Court. Every once a month, nagsasama-sama po kami. Dala namin itong aming mga upuan, mga music instruments, at iba pa sama-sama kami doon. Once a month, nag-fellowship kami doon. May dumating pa minsan na isang foreigner, taga Singapore, si Brother Dan, naging speaker pa natin yan. Doon sa almost 1 year. The year 1999, yan po ay naging magandang samahan at naging progresibo. Pero dumating sa punto, pagkamat ng mga panahon na yun, kami po ng mga manggagawa, napag-uusapan namin na si Brother Francis, dapat maging ano lang siya, maging tawag doon, advisor. Maging advisor lang siya sa atin ng mga pastoral. Para wag lang siya magdidikta kung anong dapat na ituro ng bawat pastor sa kanyang iglesia. Gawin natin sa advisor, mayroong problema. So, ganun po nangyari. Hanggang sa dumating nga po itong revelation na ito, una, pabasa report, then scribe, set up, hanggang sa nabuo na po itong hukum ministry. At gaya po na nabanggit kanina, wala po yan. Maganda kung gaganapin ng ayon sa programa ng Diyos. Walang problema. Tama ba yung pagpapagalap natin sa pamilya magkabasag-basag yung upuan para nang sumunod yung anak? Ayun. Amen. Tama ba yung isang pamilya nawasak dahil lamang sa yung isang anak ay ayaw magpapilit sa tatay hanggang sa nagkasugat-sugat yung kamay dahil pinipilit na sumama sa gawain? Ngayon, ang pamilya ngayon, wasak na. At marami pang iba. Now, ang punto ko, ang loob ng hukum ministry, hindi po yun na ipakita dito.
Yung labas lang maganda. Pero yung loob, yung pagganap, yung sistema. Katunayan, more than a year na nandito po, kasama po natin, ito natin mga kapatid dito. Carolina at Manaliti, magkaisa po dito yan. Magkaisa dito sa ministry na ito. Pinag-isa. Pero dito, unti-unti nakikita ko, binubura ang otoridad or leadership ng isang namumuno sa isang iglesia. Unti-unti nabubura. Sapagkat doon na napopokus sa hukom ministry. Sa itong hukom ministry, ito mga itinalaga sa loob na sila yung gaganap sa paghukom kung may problema, pamilya, mga bata, nagliligawan. Meron pong mga sesyon yan, sesyon. Nandun na pong problema at marami magpapatuto niyan. So, ang punto ko ngayon, ayoko nang lumawag pa. Noong isang buwan, meron natin sa akin. Isang kapatiran doon magagawa sa San Andres, Quezon. Meron pong outreach itong ating ministry na ito na po ministry sa Quezon. Ang tanong niya, Pastor, pag hindi ba makasunod dito sa mensahe, may impyerno ba? Itong tanong niya. So, sabi ko, anong mensahe na pag di nasunod ay may impyerno? Pastor, diretsuhan na. Yung hukom, ministry. Kasi dito, pag sinabi kong mensahe, ito po yung hukom ministry. So, sabi ko, Sister, kasinungalingan yan. Wala tayong mabasa sa Bible or marinig man na mensahero na pag itong ministry na ito na sumulpot dito sa ating sa Tokyo, pag hindi ito naganap ng isang Christian o isang follower of Christ, ay may impyerno siya. Sabi ko, hindi ito yan. So marami pa kaming sharing natin at isilan ko sa kanya. Ngayon siguro, tatapusin ko ito sa isang katanungan. Mahabang panahon, magkakasama kami rito. Nakita ko ang sistema na medyo hindi na biblical, hindi na ayon sa salita ng Diyos. Kaya after a year, every Wednesday, dito po ang gawain na yan, and Friday. Wednesday and Friday, yan po ang gawain na yan, yung ministry. At yan ay lead by Brother Francis. Kami lahat, bata, matanda, lalaki, babae, ay mga taga-sunod lang dyan. Magbibigay sila ng exam. After ng teaching, pare-parehas, bata, matanda. So pag, ayan ba, mga pastor, mga matatanda na yan, malilimot na. Kaya pagbigay ng result. Si pastor, ano lang, 8 lang, ang item sa 20. So yung mga kabataan, 18, 19, may 30. Kaya dumating sa punto, ang mga kabataan, totoo ito. Wala na respeto. Ang mga bata, nawala ng respeto na nakahilir ka ng mga pastor. Pag-aksel ng mga kabataan, ang dikilas. Hanggang sa dumating sa punto na mayroon na nagsasabi sa akin, Pastor, pagdating ng panahon, hindi mo na membro yung mga ano dyan. Ito na yan, dumating sa punto na mayroong mga member dito yun, nagliligawan, hindi na sa akin nagpapa-counsel. Doon na. Sa kanilang hukom. Na ang mga hukom naman ito ay wala pa rin masyadong karanasan. So, ganun po nangyari. May isang taon. Pero nung mayroon na po wala po nagsimula na sabi ko siguro dito, ibalik na natin sa Manaliti. Kasi sa Manaliti, nandun talaga ang mga grupo ng mga talagang all out ang pag-suporta sa ministry. So, mayroong isang pagkataon na medyo natinag na ako. At yan, magiging katanungan ko na si Brother Francis. Tanong ko sa lahat ng mga bumubuo ng ministry. Noon ay tinuro dito na pag hindi ka biriyan, hindi ka ligtas. Nabanggit na kanina yan. Pero may pinaka-final. Brother Francis, ang maging tanong ko, kung hanggang ngayon ba, ito pa rin ang paninindigan nyo sa mensahe. Amen. Tinuro nyo na ang fivefold ministry ay ipiperfect ng hukom ministry. Ang tanong ko ay kung hanggang ngayon, yun pa rin ang... Ito na yun, yung mga ibang kapatiran natin, yun pa rin ang pananaw. Kasi pag hindi ka sumunod sa hukom ministry, may impyerno ka. So ito ngayon ang for reconciliation lang. For reconciliation.
Kasi meron pang mga nagarating sa amin na si Pastor Manny at ako ay kailangan mag-public apology kay Brother Francis. Meron mga pastor na galit sa ating kapatid, mabuting lang, medyo hindi masyado nakikita dahil ang ministry natin ay hanggang dito lang. Pero ang ministry ng kapatid ay umabot hanggang Mindanao. So yun na nakikita ng kaaway. Eh, galit na galit. So kailangan mag-public apology kami. Kay Brother Francis. Sa pamaling dapat tanong, ano ang mga dapat namin ihingi ng public? Pero for the sake of reconciliation, wala tayo yun ang punos kaya tayo sama-sama. Parang yung sina. Muna natin naganap mga nangyari sa ating kalagitnaan. Basta sa oras na balikan tayo, huwag natin gawin ulit yung dating ginagawa na kukontrolin natin. Yung mga membro ng isang church ay pupuntahan natin o ititich natin, punta ka dito ka sama sa linggo. Okay lang sa kanya, kung hanggang ngayon, ay wala tayong problema. So, medyo problema yung kung membro natin na, sabi nga, na iniingatan ay ma-motivate o ma-convince ulit na pumunta naman doon sa ating, wala tayong against sa mga kapatiran. Sa tao, wala tayong against. Ang against ko yung espiritu na ito na kumikilos dito sa ministry na ito. Yung espiritu. Yan ang gusto ko. Marami ang mag-testimony kung paano nawasak ang kanilang pamilya, gawain nila. Dahil lang sa... Pero siguro, alam ko na ang Panginoon naman ay sabi nga, ano man daw kaitim ng ating kasalanan ay pwede niyang limutin dito. Sa akin, wala akong kita kami. Maganda. Tagpuan ang batian. Si Pastor Maria, Pastor, tatag ako, bakit yung isang pastor na yun na nag-convert dito sa ministry galit na galit sa akin. Wala naman ako nagawa sa kanya. Sabi ko, hindi naman siya nagagalit siya, Pastor. Yung diablo. Ang demonyo lang nagagalit. Sa atin, wala tayong problema sa isa't isa. Pero biktima lang tayong lahat. Biktima tayong lahat na kumitilos na espiritu ng kasinungalingan. The angel of light na siyang gustong masakin ang gawain dito sa Tokyo. So ito lang po at kung ano man ang sabi ni Brother Francis tungkol sa tanong ko, hanggang ngayon pa, ganun pa rin ang pananaw nyo. Kasi kung paano mayroong mga Brahmite, sabi nga, hindi naman si Brother Francis na may kasalanan yan. Maganda mensahe niya. Pero yung mga nakatanggap, yung gumanap ng sistema ito. Totoo yun. Kung may Brahmites, may Jacksonites. Kung may Jacksonites, may Amorites. Amorites ba yun? Amosites. May Canaanites. At marami pa Knights. Sana wala. Mabuong Knights. Sana tama yung palagay ni Brother Christian Rivera. Sana medyo medyo pagsabihan natin yung ating kapatiran na gumaganap dito sa ministry na ito, yung buong ministry. Amen.